Paano nga ba magdisenyo sa pagboborda? Matutunghayan nyo sa bidyong ito ang dalawang disenyo sa paggawa ng bulaklak gamit ang iba't ibang uri ng tahi. Gagawa po tayo ng flower design gamit ang braid stitch at ang French knot stitch. Kombinasyon po ito ng dalawang uri ng tahi. Ganito po gawin. Ayan, may makikita po kayong drawing na bilog. Ayan, yan po yung outer na bilog, tapos may inner na bilog. Yan, inilabas ang karayom sa inner at hinigit. Nang mahigit po ay iikot ng isang beses ang punong sinulid sa dulo ng karayom at itutusok sa outer na guhit at lalabas ang karayom sa inner na bilog. Ayan. At isasabit po muli yung yung punong sinulid. Ayan, at hihigitin na po ang karayom. Yan, ulitin lamang po. Iikot po ng isang beses ang punong sinulid sa dulo ng karayom at itusok sa outer na guhit, at pag nakalabas na po sa inner naman ang karayom, isabit na po yung punong sinulid at higitin. Ayan, ganyan lamang po ang paggawa ng braid stitch. At mamaya po ay lalagyan po ng French knot stitch ang pinakagitna niyan. Yan, ganyan lamang po. Ulit-ulitin lamang po ang ganyang procedure. At pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom kung papaano gawin. Madali lamang pong sundan ang ganyang mga uri ng pagboborda. Yan, ang susunod naman po diyan sa braid stitch ay ang French knot stitch. Ganito po gawin. Yan po ay ilalagay diyan sa pinakagitna nung matapos pong itusok ang karayom galing sa ilalim. Ayan, hinigit. At iikot po ng dalawang beses ang punong sinulid sa dulo ng karayom bago itusok sa pinagtusukan. Ayan, itinusok na po. Yan, ganyan po ang paggawa ng French knot stitch. Uulitin po natin. Itusok ang karayom galing sa ilalim, higitin, ipaikot ng dalawang beses ang punong sinulid diyan sa dulo ng karayom at itusok sa pinagtusukan. Yan, higitin po ang karayom sa ilalim. Ayan, ganyan po, paulit-ulitin lamang po ang ganyang procedure sa paggawa ng French knot stitch.
Ang susunod naman po ay ang flower design gamit ang bullion knot stitch at ang French knot stitch. Kombinasyon din po ito ng dalawang uri ng tahi. Ganito po gawin. Ayan, naka-slant po ang pagtusok ng karayom. May makikita po kayo dyan bilog na drawing, inner at saka outer. Nang maitusok po ang karayom, ay inilusot naman po ang tube na maliit. Ayan, inilusot po sa dulo ng karayom. At diyan po sa tube, isusuot naman po yung sinulid na pinaikis muna bago inilusot sa tube. Ayan, ganyan po. Pagmasdan po ninyo, iikis sa daliri. Ayan. Tapos ilulusot po doon sa karayom na may tube. Yan tube na yan po ay ang mga use na bitukan ng ballpen na wala ng laman. Ayan. Pwede po yun gamitin. Ayan, ganyan po ang pagpasok ng sinulid. Ayan, iikis po muna bago ipasok diyan sa tube. At mga 10 beses ko po yan nilagyan ng ganyang nakaikis na sinulid. Ayan, pagmasdan po ninyo, medyo mataas-taas na. At pagka ganyan po na nasa kompletong bilang na, ay unti-unti na po na hihigitin pataas ang tube na kulay puti. Ayan, pagmasdan po ninyo kung paano hilahin, inuutay-utay lamang po iyan para hindi sumabog yung sinulid. Yan, ganyan po. Tatanggalin na po sa karayom ang tube. Yan. Tapos hihigitin po rin ang sinulid at karayom. Ayan, ganyan po. Pag nahigit na po ang karayom ay itutusok na po muli pailalim. Diyan sa pinakang dulo ng natapos na bullion knot. Ayan, hanapin po ang dulo niyan at doon po itutusok sa pinakang dulo. Yan, naka-slant po yan sa bilog na drawing. Mamaya po, sa pagtusok po muli ng karayom, i-slant po. Ayan, inulit po lang yan. Naka-slant po ang pagtusok ng karayom. At nung maitusok po ang karayom ay inilagay na po sa loob ng tube ang karayom at nilagyan na po ng sinulid. Ayan, paulit-ulit lamang po ang ganyang procedure. Yan, pagmasdan naman po ninyo kung paano gawin ang French knot stitch. Itinusok po ang karayom galing sa ilalim at nung higitin ay iikot po ng 2 beses sa dulo ng karayom bago itusok sa pinagtusukan. Ayan, ganyan po. Ayan, hinigit pong muli sa ilalim ang karayom. Muli itutusok po sa gitna. Higitin ang karayom pataas. At iikot po ang punong sinulid ng 2 beses sa dulo ng karayom. Ayan. At itusok po muli doon sa pinagtusukan. Pailalim. Yan. Ganyan po ang paggawa ng French knot stitch. Ulitin po natin muli. Ayan. Itusok po ang karayom sa ilalim. Galing sa ilalim na po iyan. Higitin sa ibabaw. Iikot po yung punong sinulid sa dulo ng karayom at itusok po muli pailalim. Yan, ganyan po. Yan, ang tawag po diyan ay French knot stitch. Madali lamang po sundan. At iyan po, makikita po ninyo ang iba't ibang uri ng tahi sa flower designs. Sana po'y nagustuhan ninyo ang video ito. Sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe, please follow and subscribe. Thank you for watching.